Sinadya kong magpakahusay sa pagsusulit sa kolehiyo para lang makalayo sa aking dalawang matalik na kaibigan. Pagkalabas ko ng silid pagsusulit, pinaalala nila sa akin na huwag kalimutang ilagay ang Universidad ng Ateneo bilang unang pagpipilian ko, ngunit sa huling sandali bago ko kumpirmahin ang aking mga pagpipilian. Pinili ko ang Universidad ng Pilipinas na libu-libong kilometro ang layo mula sa aming tahanan. Biglang tumunog ang telepono ko na nakapatong sa mesa. Kinuha ko ito at nakita ko ang isang mensahe sa aming group chat na pinamagatang si Miguelito at ang kanyang dalawang magpakailanmang kaibigan. Bagamat 3 lang dapat kami sa grupo, mayroon ng 4. Nakita kong nagpadala si Joaquin ng mensahe, mga kaibigan, nakita ko na ang resulta. Nakapasa ako sa Ateneo. Sobrang saya ko. Magkakasama pa rin tayo ni na Carmela at Miguelito. Sana maging mabuti kayo sa akin. Gayunpaman, tinaglang niya sina Carmela at Sofia. Agad namang sumagot si Carmela, ano man ang kailangan mo, ako ang unang darating para sa iyo. Sumang-ayon din si Sofia, ako rin. Malalaman ng buong campus sa araw ng pagbubukas na protektado ka ng dalawang to. Pagkatapos, masigasig nilang pinag-usapan ang pagdaraos ng party para kay Joaquin. Mula simula hanggang dulo, hindi ako nagsalita at wala ring nag-abalang pansinin ako. Malinaw naman na ako ang mahalagang miyembro ng grupo, ngunit bigla na lang akong itinuring na parang estranghero. Ang pangalan ng grupo na malinaw na nakadisplay sa screen ng aking telepono ay tila kinukutya ako. Ako at sila ay matalik na magkaibigan na lumaki ng magkasama. Noong 3 taong gulang ako, nang magkakilala pa lang kami, niyakap na nila ako ng mahigpit at ayaw akong bitawan. Gusto lang nila akong makasama araw-araw. Noong ika-17 kaarawan ko, sabay silang umamin sa akin. Hindi ako makapili sa kanila at ayaw ko ring pumasok sa isang relasyon ng maaga. Balak ko sanang tumanggi, ngunit hinawakan nila ng mahigpit ang aking mga kamay, pinipigilan akong magsalita ng anumang pagtanggi at mapagkumbabang humingi ng oras para mag-isip, na maghihintay hanggang sa unang araw ng kolehiyo bago ko ibigay ang aking sagot. Ayaw kong saktan ang sinuman kaya pumayag ako. Akala ko malalaman ko ang nilalaman ng aking puso sa panahong iyon hanggang sa dumating si Joaquin. Si Joaquin ay isa sa mga mahihirap na estudyante na pinunduhan ng pamilya ni Miguel dahil sa kanyang mahusay na akademikong pagganap. Nailipat siya sa high school namin. Ginamit niya ang dahilan ng pasasalamat sa akin upang unti-unting lumapit. Sa una, naawa ako sa kanya kaya madalas ko siyang alagaan. Sabi niya wala siyang pera para kumain, kaya madalas kong ginagamit ang credit card ko para ilibre siya. Sabi niya hindi niya kayang makasabay sa pag-aaral, kaya isinakripisyo ko ang oras ko para turuan siya. Sabi niya wala siyang kaibigan, kaya ipinakilala ko siya kina Carmela at Sofia. Ngunit hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng 3 maikling buwan, sinadya ni Joaquin na unti-unting palitan ako. Nang makita kong mag-aaral kaming 4 sa Ateneo, ngumiti ako ng mapakla at ibinaba ang aking telepono. Pagkatapos, sinimulan kong linisin ang lahat ng alaala na may kaugnayan kina Carmela at Sofia sa bahay. Kinuha ko ang lahat ng bagay na naugnay sa kanila sa istante at inilagay sa isang kahon. Hindi ko inaasahan na mapupuno ng mga bagay ang isang malaking kahon. Binuhat ko ang kahon pababa at itinapon sa basurahan. Nagkataong nakasalubong ko sina Carmela at Sofia na kakauwi lang mula sa isang party. Halos agad nilang nakita ang 2 veil ng kasal sa basurahan. Noong bata pa kami, kapag naglalaro kami ng pamilya, nag-aagawan silang 2 na maging asawa ko at muntik ng mag-away. Sa huli, binili ko na lang sila ng tig-1 veil ng kasal para huminto sila sa pag-aaway, ngunit sinabi pa rin nila na kapag nagpakasal ako sa hinaharap, dapat itapon ang veil ng isa. Noong panahong iyon, kumurap lang ako. Paano niyo nalaman na paglaki ko ay siguradong papakasalan ko ang isa sa inyo? Agad silang nagalit at sinabi na dapat akong pumili sa kanila. Ngayon, nang makita nila akong itinapon ang mga veil ng kasal, hindi lang iyon, kundi lahat ng bagay na naugnay sa kanila, agad silang sumugod sa akin. Si Sofia, nalikas na malaya, hinawakan ng mahigpit ang aking kamay at hindi makapaniwalang nagtanong, bakit mo itinapon ang mga bagay na ibinigay namin sa iyo? Galit ka pa rin ba sa nangyari kanina? Nga pala, kami ang nagsabi kay Joaquin ng password ng bahay mo, pero hindi ba't magkaibigan tayo? Akala namin walang masama kung malalaman niya. Kung kukuha siya ng mga gamit mo, nakapag-transfer na kami ng pera at natanggap mo na, di ba?
Si Carmela, na malamig at tahimik, ay bahagyang nanginginig din ang boses. Miguelito, galit ka dahil lang sa maliit na bagay na ito. Pero bakit mo kailangang itapon ang mga gamit? Kailangan ba talagang maging ganito kakalupit? Ang pagtatapon ko ng mga gamit nila ay kalupitan na at naghihirap na sila. Paano kung sabihin ko sa kanila na palihim kong binago ang aking mga pagpipilian sa unibersidad para lang lumayo sa kanila magpakailanman? Mababaliw kaya sila? Hindi ako galit. Sadyang inaamag na ang mga ito. Siyempre, kailangan na itong itapon. Kalmado kong sinabi, nakatingin sa kanilang mga mata. Kalmado ang aking mga mata na parang tubig. Sigurado ka bang hindi ka nagalit? Sabay nilang tanong sa akin. Umiling ako. Sa totoo lang, wala na kayong kinalaman sa akin sa hinaharap. Bakit ako magagalit? Nang marinig ito, agad na nakahinga ng maluwag si Sofia. Nakarelax na rin si Carmela. Kung inaamag na, mabuti na lang na itapon ito. Bibili na lang kami ng bago para sa iyo sa hinaharap. Wala akong sinabi, tumango lang ako at malamig na tumalikod. Nang matanggap ko ang sulat ng pagtanggap mula sa V, kalalapag ko pa lang nito nang kumatok sina Carmela at Sofia sa pinto ko. Miguelito, dumating na ang mga sulat ng pagtanggap namin. Dumating na ba ang sa iyo? Magdiwang tayo. Walang emosyon kong sumagot, hindi na kailangan. Naipadala na ang sulat ko. Pagkatapos kong magsalita, balak ko nang isara ang pinto, ngunit dali-daling hinarang ni Carmela ang pinto. Teka! Nakapagpareserba na ako. Kumain tayo ng sama-sama para magdiwang. Hindi na kailangan. Hindi ba't may reunion tayo sa mga susunod na araw? Magkita na lang tayo doon. Pagkatapos kong magsalita, isinara ko ang pinto, iniwan silang dalawa na nakatayo sa parehong lugar, nagkatinginan, hindi alam ang gagawin. 3 araw pagkatapos noon ay ang nakatakdang reunion. Pagdating ko, nakatanggap ako ng maraming mausisang tingin mula sa aking mga kaklase, tumitingin sa likod ko. At pagkatapos, makikita ko ang pagkadismaya sa kanilang mga mata. Miguelito, nasaan ang iyong 2 buntot? Hindi ba't kung nasaan ka, doon din sila? Nga. Nabalitaan ko na pareho kayong nakapasa sa Ateneo. Sa araw ng pagbubukas, kailangan mong pumili sa kanila. Nakapagdesisyon ka na ba kung sino ang pipiliin mo kina Carmela at Sofia? Bago pa man ako makapagsalita, ang ilang mga kaklase na madalas kong kalabanin ay nag-unahan ng sumagot. Sino ang pipiliin niya? May pagkakataon pa ba si Miguelito na pumili? Mas gusto na ngayon ni na Carmela at Sofia si Joaquin. Bakit niyo pa siya tinatanong? Tumawa ang grupo, naghihintay ng aking reaksyon. Akala nila magagalit ako, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ako magsasalita. Hindi ko man lang sila tiningnan. Patuloy akong kinukulit ng grupong iyon, ngunit nanatili akong tahimik. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Nakatayo sa tabi ni Joaquin sina Carmela at Sofia. Tumingin sa akin ang grupo at muling nagsimulang tumawa. Hindi na siya gusto ng mga binibini. Hindi ko alam kung bakit mayroon pa siyang ipinagmamalaki. Kung may ipinagmamalaki man siya, asong nawalan na iyon ng amo. Tingnan mo siya, para siyang aso. Pinunasan ng class president ang malamig na pawis sa kanyang noo at dali-daling pinagkasundo ang lahat. Dumating na ang lahat. Simulan na natin ang reunion. Si Sofia, nalikas na malaya, ay maihawak na kutsilyo ng prutas sa kanyang kamay na itinatapon tulad ng bulaklak. Sa ilang galaw lang, nahulog ng maayos ang balat ng prutas sa basurahan. Sa ilang sandali, lumitaw ang isang mangkok ng prutas sa harap ni Joaquin. Malungkot niyang sinabi, kumain ka ng maraming prutas. Sina Carmela at Sofia ay nag-aalaga ng mabuti kay Joaquin. Dahil nag-aalala sila tungkol sa nakaraang insidente, hindi man lang nila ako tiningnan. Nakaupo ako sa sulok, tahimik na kumakain ng prutas, na nagpapakita ng isang malinaw na pagwawalang bahala. Sa gitna, may nag-udyok na maglaro ng truth or dare. Ayaw ko sanang sumali, ngunit hinila ako. Pagkatapos ng ilang rounds, natalo ako. Sige, Miguelito. Ibahagi mo na ang sikreto sa lahat. Sikreto. Palihim akong umiti sa aking puso. Tiningnan ko sina Carmela at Sofia, at pagkatapos ay kalmadong sinabi, ang sikreto ko ay sa araw ng pagbubukas, itatapon ko ang 2 bagay. Hindi nakuha ng lahat ang implikasyon sa aking mga salita, naramdaman lang nila na medyo nakababagot.
Iyan ba ang sikreto? Walang lihim sa pagtatapon ng mga bagay. Sige na, pagbibigyan muna kita sa pagkakataong ito, ngunit hindi ka maaaring maging pabaya sa susunod. Tumango ako, ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Sa kasamaang palad, sa susunod na round, ako ulit ang natalo. Sa pagkakataong ito, lahat ng tao sa silid ay maingay. Miguelito, hindi ka makakatakas ng ganito kadali sa pagkakataong ito. Mag-iisip kami ng mas mahirap na tanong. O kaya tanungin natin siya kung sino ang pipiliin niya bilang girlfriend, si Carmela o si Sofia. Sa sandaling itanong ang tanong, tumango ang buong silid, naghihintay ng sagot. Tensyonadong uminom ng ilang higop ng tubig si Carmela. Si Sofia ay hindi rin gaanong kalmado, hinahawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, hindi bumibitaw. Tiningnan ko silang dalawa ng may pagtataka. Sa kasalukuyan, ang tanging nakikita nila ay si Joaquin, ngunit tensyonado pa rin silang naghihintay ng aking sagot. Ngumiti ako ng mahina. Pareho silang, bago pa man ako matapos magsalita, sumigaw si Joaquin. Lumingon ang lahat at nakita nilang hindi sinasadyang natapunan niya ng alak ang kanyang sarili, nabasa ang kanyang kwelyo. Nagbago ang ekspresyon ni na Carmela at Sofia. Agad na humila ang isa ng jacket na suot niya, at mabilis na naglakad ang isa sa unahan para akayin siya para magpalit ng damit. Kinailangan huminto ang laro. Nang mawala ang focus, nawalan na rin ng gana ang lahat para magpatuloy. Bumulong ang iba na gustong umuwi. Dali-daling nagsalita ang class president, "Huwag muna kayong umuwi." Bumili si Sir ng maraming fireworks. Gusto niyang lumabas tayo sa tabing ilog para magpaputok ng sama-sama para ipagdiwang ang ating bagong paglalakbay. Wala nang nagawa ang mga bumulong na gustong umuwi kundi manahimik at maghintay. Pagkalipas ng mahabang panahon, dahan-dahang bumalik si Joaquin na inaalalayan ni na Carmela at Sofia sa gitna. Nakita nilang nakasuot siya ng mamahaling shirt na binili ni Carmela na may ilang patong at nakasuot ng pinakamahal na sapatos na bigay ni Sofia. Nagbulungan ang lahat, nagtataka at naiinggit. Dapat malaman na ang shirt at sapatos na ito ay ang pinakabagong limitadong edisyon ng mga mamahaling produkto. Ako lang ang sumulyap at hindi na nagbigay pansin. Maingay na naglakad ang isang grupo para magpaputok ng fireworks. Ang mga makukulay na fireworks ay namukadkad sa madilim na kalangitan. Karamihan sa mga tao ay tahimik na nag-wish. Si Joaquin lang ang humarap sa ilog at malakas na sumigaw, sana matupad ang mga wish ni na Carmela at Sofia. Nang marinig ito, si Carmela, na malamig, ay hindi napigilang mapakilos. Si Sofia naman ay ngumiti ng matamis at hinaplos ang buhok ni Joaquin. Ang tanga mo. Bakit ka magwi-wish para sa iba? Lumingon si Joaquin para tingnan silang dalawa, at nakangiting sinabi, pero kayo sa puso ko ang pinakamahalaga, sina Carmela at Sofia ay parehong nagulat. Sabay silang nagsabi, ikaw rin ang pinakamahalaga sa amin. Naramdaman ko lang na ang kapaligiran sa paligid ko ay puno ng matinding tamis. Ayaw ko nang manatili malapit sa kanila, kaya tumalikod ako at pumunta sa sulok, tahimik na pinanonood ang fireworks. Napansin ni Joaquin iyon, kaya hinila niya sina Carmela at Sofia. Parang malungkot si Miguelito. Hindi man lang siya nagpapaputok. Puntahan natin siya para aliwin. Hindi na ako galit sa nakaraang insidente. Huwag na rin kayong magalit. Nang marinig ito, sumama ang mukha ni Carmela, ang kanyang mga paa ay parang nakaugat sa lupa, hindi gumagalaw. Tumalikod din si Sofia, hindi ako tinitingnan, ayaw gumalaw. Naku, kung ayaw niyong pumunta, ako na ang aaliw sa kanya. Bigyan natin siya ng sorpresa. Pagkasabi niya niyon, ngumiti siya at binuhat ang isang bungkos ng fireworks. Nang makalapit siya sa likod ko, palihim niyang sinindihan ang mga iyon at pagkatapos ay basta na lang itinapon sa ulo ko. Bam! Sumabog ang fireworks. Lumingon ang lahat at nakita na nasusunog na ang buong katawan ko. Nang makita ito, parang bumagsak ang puso ni na Carmela at Sofia. Tumakbo sila ng galit na galit. Nang magkamalay ako, nagising ako at nakita ko ang purong puti ng mga puno at naramdaman ko ang matapang na amoy ng gamot. Nang gumalaw ako ng bahagya, naramdaman ko ang matinding sakit sa buong katawan. Dali-daling pinigilan ako ng nurse na nagpapalit ng benda. Huwag kang gumalaw. Malala ang mga paso sa katawan mo. Buti na lang at hindi nasugatan ang mukha mo. Dinala ka agad dito, kaya hindi mag-iiwan ng peklat ang balat sa katawan mo.
Nang maalala ko ang eksena bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko lang ang lamig sa dibdib ko. Gusto kong magsalita, ngunit ang sakit sa buong katawan ko ay hindi ako pinayagan na magkaroon ng lakas. Sa sandaling ito, sinabi ng nurse, ay nga pala, dinala ka rito ng dalawang magagandang babae. Wala ka ng malay noong dinala ka nila rito, kaya hindi mo sila nakita. Kung gaano katagal kang walang malay, ganoon din katagal kanilang binantayan. Kahapon lang sila pinayuhang magpahinga. Gusto mo bang tawagan namin sila? Siguradong magiging masaya sila kung malalaman nilang gising ka na. Dali-dali kong pinigilan siya. Hindi. Ayaw kong makita sina Carmela at Sofia. Tumango ang nurse at itinulak ang cart na may gamit sa pagpapalit ng benda. Ngunit hindi nagtagal, nang marinig nila ang balita, nagmamadaling dumating sina Carmela at Sofia. Sa normal na sitwasyon, malinis silang tao, ngunit ngayon ang kanilang mga mata ay pula, at hindi napalitan ang kanilang shirt sa loob ng ilang araw. Punong-puno ng sakit ang kanilang mga mata nang makita nila ako. Nanginginig pa rin ang kanilang mga mata. Miguelito, okay ka lang ba? Pasensya na, hindi ka namin naprotektahan. Bago pa man ako makapagsalita, patuloy na nagsalita si Carmela. Sa sahig ay nagkalat ang mga sulat kamay na paghingi ng tawad. Miguelito, alam kong masakit sa iyo. Totoong nagkamali si Joaquin sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya iyon sinasadya. Sa mga araw na ito, kung gaano katagal kang walang malay, ganoon din katagal siyang nagsisisi, palaging nag-iisip ng paraan para humingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo na siya. Nang marinig ang mga salitang ito, lumamig ang aking mga palad. Ako ang nasaktan. Bakit siya nagsisisi at ako ang dapat managot? Miguelito, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto lang humingi ng tawad sa iyo si Joaquin. Kung gusto niyang humingi ng tawad, hayaan siyang pumunta rito para maranasan ang sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos kong magsalita, ipinikit ko ang aking mga mata, ayaw ko nang makita pa ang kanilang mga mukha. Marahang nagsalita si Sofia, sinusubukang maging malambing hanggat maaari. Miguelito, huwag kang maging mahigpit, nagsisisi talaga si Joaquin. Nagsisisi? Tumawa ako hanggang sa lumuha ako. Kung nagsisisi siya, kung nag-aalala kayo, puntahan niyo na siya. Bakit kayo nananatili sa kwarto ko? Nagkatinginan sina Carmela at Sofia, walang nagawa kundi bumuntong hininga. Alam nilang sa pagkakataong ito, kahit anong sabihin nila, hindi ko sila pakikinggan. Walang nagawa kundi sabihin ni Sofia, Miguelito, nakahanap na ako ng pinakamagaling na doktor sa lungsod para gamutin ka. Hindi ka mag-iiwan ng peklat. Huwag kang mag-alala. Magsasalita rin si Carmela, inilagay ko na ang mga bodyguard ng pamilya Carmela dito. Ano man ang gusto mong kainin, ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang ng direkta sa kanila. Bibisitahin ka namin araw-araw. Pagkatapos nilang magsalita, malalim nila akong tiningnan na nakapikit sa kama para magpagaling at pagkatapos ay lumabas. Pagkaalis nila, nagalit ako ng aking mga ngipin, tiniis ang sakit, huminga ng malalim. Simula nang magising ako, nawala na ang epekto ng anesthetic. Ang sakit sa buong katawan ko ay parang hiniwa ng kutsilyo. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit nagmamadaling dumating ang aking mga magulang. Miguelito, masakit ba? Nang marinig ko ang nag-aalalang mga salita ng aking mga magulang, hindi ko napigilan ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan, walang tigil na umaagos. Mama, Papa. Yakap ako ng nanay ko nang may sakit sa puso. Madilim ang mukha ng papa ko at malakas niyang hinampas ang mesa. Isa siyang pain. Si Joaquin na iyon ay sinasadya iyon. Simula ngayon, aalisin namin ang lahat ng tulong sa kanya. Kasabay nito, maghahanap kami ng ebidensya para papanagutin siya. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay umayos na ang aking emosyon. Kinailangan na rin umalis ang mga magulang ko dahil sa trabaho. Miguelito, magpagaling ka ng mabuti. Aalis na kami dahil abala kami sa trabaho, pero hindi namin siya patatawarin. Nagmamadaling dumating at umalis ang aking mga magulang. Ang kwarto sa ospital ay muling naging desolado at malamig, ngunit hindi na ako nakaramdam ng kalungkutan gaya ng dati. Nakaramdam ako ng init sa aking puso. Namalagi ako sa ospital ng mahabang panahon. Halos araw-araw akong binibisita ni na Carmela at Sofia, ngunit tumanggi akong makipagkita sa kanila.
Ilalagay lang nila ang mga regalo na dala nila araw-araw sa pinto, naghihintay ng taong papasok para papasukin. Ngunit sa bawat oras, ibinibigay ko iyon sa nakatalagang nurse. Hanggang sa araw ng aking paglabas sa ospital, dumating sina Carmela at Sofia para sunduin ako. Miguelito, nasa trabaho sina tito at tita, kaya kami na ang susundo sa iyo. Hindi ko man lang sila tiningnan, tumalikod ako para umalis sa kabilang direksyon. Kinagat ni Carmela ang kanyang labi at hinawakan ang aking kamay. Miguelito, dahil hindi ka masaya nitong mga nakaraang araw, hindi rin namin nakikita si Joaquin. Hindi mo siya gusto, may dahilan pa. Pero bakit nagiging malayo ang relasyon natin? Nang marinig ko iyon, hindi ko mapigilan ang pagkadama ng pagiging katawa-tawa. Kasalanan ko bang inilalayo ko ang aking sarili? Hindi ba sila mismo ang unti-unting nagtulak sa akin, sa pilitang hinihiwalay ako sa kanila? Tatawa na lang ako ng ilang beses at hindi sasagot. Pinaandar ni Sofia ang kanyang sasakyan at hinarangan ang daanan. Miguelito, kung hindi ka sasakay, haharangan namin dito ang daan. Hindi namin masisiguro na walang sasakyan sa daang ito ang makakalampas. Para patunayan ang kanyang sinabi, hindi nagtagal, nagsimula ng bumusina ang mga sasakyan sa malayo, sumunod ang pangalawa, pangatlo at marami pa. Ayaw kong magdulot ng trapiko, kaya kinailangan kong sumakay sa sasakyan. Pagkasakay ko, agad silang nag-alaga sa akin ng mailubos na pagmamahal. Miguelito, tingnan mo ito ang cake mula sa tindahan na gustong-gusto mo. Hindi ba't gusto mo itong kainin? Pumuwesto ako sa napakahabang pila. Itinaas ni Sofia ang cake na strawberry na may kumikinang na mga mata, para siyang maliit na aso na sabik mapuri. Hindi na kailangan. Hindi ko na gusto. Napakatamis. Malamig ko itong tinanggihan. Itinulak naman ni Carmela ang isang kahon ng ointment na balot sa harap ko. Ayos lang kung hindi mo gusto. Ito ang ointment na ipinahanap ko sa isang sikat na propesor ng medisina mula sa ibang bansa. Kapag pinahiran mo ito, gagaling ng mas mabilis ang iyong mga sugat. Itinulak ko rin pabalik ang ointment. Mayroon ng binigay na gamot ang ospital. Hindi ko na kailangan iyan. Gaano man sila nag-alaga, tinanggihan ko ang lahat. Bigla kong naramdaman na parang may bagay na nakasingit sa pagitan ng upuan. Kinuha ko ito at nakita kong isa itong papel. Sa papel, may nakasulat na hindi maayos na calligraphy, Miguelito ay isang kurakot. Hindi ko napigilang matawa ng mahina. Agad na inagaw ni Sofia ang papel at pinunit ito. Miguelito, huwag kang magkamali ng pag-iisip. Natalo ako sa laro noong nakaraan. Para siyang nagmamadali, natatakot na magkamali ako ng pag-iisip, pero tumawa lang ako ng mahina, walang pakialam. Walang kinalaman sa akin. Wala akong interes, ipinikit ko ang aking mga mata, ayaw kong alalahanin ang kanilang reaksyon. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Bakit walang kinalaman? Nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa amin? Sa araw ng pagbubukas, kailangan mong pumili. Hindi rin napigilan ni Carmela na may malamig na ekspresyon na magtanong, nakapili ka na ba? Sinulyapan ko sila. Tanungin niyo si Joaquin. Mas bagay sa kanya. Bakit kailangang tanungin si Joaquin? Wala kaming interes sa kanya. Miguelito, may mali ka bang naiisip? Biglang nagbago ang ekspresyon nilang dalawa, nagmamadaling magpaliwanag. Pero ayaw ko nang makinig. Ipinikit ko ang aking mga mata at isinandal ang aking ulo sa bintana para hindi marinig sina Carmela. Hindi na rin nagsalita pa sina Carmela, natatakot na abalahin ako. Nagkatinginan lang sila, nararamdaman na tila nagbago na ako, at lalong nawala ng interes sa kanila. Hindi ito ang kanilang orihinal na layunin. Gusto nilang magpaliwanag, pero hindi nila alam kung saan magsisimula. Kaya't aliwin na lang nila ang kanilang sarili na kapag dumating na ang araw ng pagbubukas, magiging maayos na ang lahat. Pagka-uwi ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking guro. Miguelito, maganda ang nakuha mo sa exam na ito. Ikaw ang valedictorian ng ating lungsod. Gusto kang imbitahan ng paaralan na bumalik upang magbigay ng presentasyon sa mga nakababatang mag-aaral para magbahagi ng ilan sa iyong karanasan sa pag-aaral. Nag-alinlangan ako ng kaunti. Kung magbibigay ako ng presentasyon, hindi na maitatago ang pagbabago ko sa aking mga kagustuhan, pero ilang segundo lang akong nag-alinlangan at pumayag. Malalaman rin nila balang araw ang tungkol sa aking pagbabago sa mga kagustuhan.
Itinatago ko lang ito para maiwasan ang anumang problema. Ngunit nangyari na, kahit magwala pa sila, walang nang magbabago. Hindi na ako pwedeng maging urong dahil natatakot akong malaman nila, saka gusto ko ring magbahagi ng ilan sa aking karanasan sa pag-aaral sa mga nakababatang mag-aaral. Iniisip ko ito, ginugol ko ang 3 araw na paghahanda para sa presentasyon na ito. Gayunpaman, nang malapit na akong umakyat sa entablado, hinarangan ako ni na Carmela at Sofia, pinipigilan akong umakyat sa entablado. Nagsalita si Sofia na medyo hindi komportable, Miguelito, hindi mo na kailangang umakyat sa entablado. Bakit hindi na lang tayo kumain? O kaya may gusto ka bang puntahan? Dadalhin ka namin. Tiningnan ko ang kanyang nag-aalalang ekspresyon, ang kanyang mga mata na sumusulyap sa sulok ng ilang beses, nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito. Tumahimik si Carmela ng ilang segundo bago magsalita, gusto talaga ni Joaquin na hasain ang kanyang kakayahan sa presentasyon, kaya hiniling ko sa aking ama na manghimasok para mabigyan siya ng mga pagkakataong magbigay ng presentasyon. Pagbabago lang ng pansamantalang nagpresenta ang DEA Group, kayang baguhin ito sa isang salita lang niya. Sa sandaling ito, mula sa entablado ay narinig ang malinaw na boses ni Joaquin. Tumingin ako at nakita kong si Joaquin na ang nasa entablado. Nang makita niya akong natigilan, sina Carmela at Sofia ay parehong hindi mapakali, hinihintay akong magalit. Gayunpaman, matapos maghintay ng napakatagal, nanatili akong kalmado, walang anumang galit na reaksyon. Ang lahat ng kanilang mga handa na mga plano ay hindi nagamit. Tumawa lang ako ng mahina, walang sinabi at umalis. Nakalulungkot, Carmela, Sofia, pinalampas niyo ang huling pagkakataon para malaman ang katotohanan. Sa araw ng pagbubukas, bumalik ang aking mga magulang. Miguelito, tapos ka na bang maghanda ng iyong bagahe? Dapat mong dalhin ang lahat ng kailangan mo. Nag-aalala na kinukuha at sinusuri ng aking ina ang dami ng bagahe. Nag-aalala rin ang aking ama, dadala kita sa airport. Ayaw kitang payagang pumunta ng mag-isa ng napakalayo, hindi ako mapapanatag. Hindi na kailangan. Nakangiti akong umiling, malaki na ako. Abala kayo sa trabaho, hindi niyo na ako kailangang alalahanin. Kahit sinabi ko ito, medyo hindi pa rin kampante ang aking ina, pinupunasan ang kanyang mga luha, ang kanyang boses ay nababali, ang The University ay nasa lungsod na ito, pero tumatakbo ka pa rin ng napakalayo. Bumiti ako at niyakap ang aking ina, pumunta lang ako sa paaralan, bakit ka umiiyak ng ganito? Paano kung lalayo ako para magtrabaho sa hinaharap? Hindi ka ba maghihina hanggang sa mapatay? Sa sandaling ito, parang naalala ng aking ina ang isang bagay. Nagmamadali siyang kumuha ng papel sa kanyang bag na may nakasulat na numero ng telepono. Miguelito, sa totoo lang, noong bata ka pa, mayroon na kaming inayos na kasal para sa iyo. Pero sina Carmela at Sofia, itong 2 batang ito, ay dumikit sa iyo simula pa noong bata pa sila, hindi ka nila iniwan. Palagi rin naming iniisip na papakasalan mo ang isa sa kanila, kaya't itinago namin ito. Ngayon, mukhang hindi sila nababagay sa iyo. Nag-aaral rin ang batang iyon sa The University, magkapareho kayo ng paaralan. Kahit hindi na mahalaga ang kasal mula sa pagkabata, kung magkasundo kayo, ipagpatuloy nyo na lang ito. Kung hindi, kung may kailangan kang tulong, mayroon ka ring tao na mag-aalala at mag-aalaga sa iyo, kaysa alagaan ang isa't isa. Pagkatapos, itinago ng aking ina ang papel na iyon sa palad ko. Aalis na sana ako para tanggihan, pero biglang pumasok sina Carmela at Sofia. Tito, tita, huwag kayong mag-alala, aalagaan namin si Miguelito. Alam ng lahat na nagkamali sila sa inaakalang sila ang pinag-uusapan, pero tahimik na ang lahat, walang nagsasabi ng katotohanan. Kalmado kong itinago ang papel sa aking bulsa. Huwag kang mag-alala, mama. Alam ko. Pinunasan ng aking ina ang kanyang mga luha, naghum, hindi rin napigilan ng aking ama na mamula ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Carmela at Sofia, hindi maintindihan kung bakit umiiyak sila ng ganito. Ang The University ay nasa lungsod na ito. Miguelito, kahit nasa dormitoryo ka, kaya mo pa rin umuwi sa anumang oras kapag na-miss mo kami. Kung na-miss ka ng kanyang tahanan, kaya ka rin namin dalhin doon araw-araw. Bumuntong hininga ang aking mga magulang at walang sinabi. Hindi rin napansin ni na Carmela at Sofia ang anumang kakaiba, nagmamadaling pumasok sa aking silid. Masigasig na tinulungan ako sa pagbuhat ng maleta. Ngunit pagpasok nila, nagulat silang pareho.
May pagpipigil na tanong si Carmela, hindi ba't pupunta ka ng malayo? Kaya mong umuwi sa anumang oras, bakit kailangan mo pang magdala ng maraming damit? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Normal lang na magdala ako ng maraming damit. Basta na lang akong sumagot. Sumagot naman si Sofia, tama, tama, tama. Gusto niyang bumili ng kahit anong gusto niya. Kapag tapos na sa mga formalidad, dadalhin kita para bumili pa. Hindi na nagsalita pa si Carmela, basta na lang niyang binuhat ang isang maleta. Ang dating malamig niyang mukha ay ngayon nagpakita ng bakas ng hindi maintindihan na pag-aalala. Miguelito, sumakay ka sa sasakyan namin. Nag-alangan siya sandali bago utal na sabihin, naghanda ako ng sorpresa para sa iyo sa paaralan. Agad na inagaw ni Sofia ang maleta sa kanyang kamay. O kaya sumakay ka sa sasakyan ko. Naghanda rin ako ng sorpresa. Hinihila ako nilang dalawa, nag-aagawan, bigla kong hindi alam kung kaninong cellphone ang tumunog. Carmela, Sofia, papunta na sana ako sa paaralan nang maaksidente ako. Boses ni Joaquin. Nagbago agad ang ekspresyon ni na Carmela at Sofia. Nagmamadali silang magtanong, okay ka lang ba? Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Mahinang sumagot si Joaquin, ayos lang ako. Nagulat lang ako. Agad na nagdesisyon si Carmela, huwag kang gumalaw, maghintay ka na lang doon. Pupunta ako kaagad. Inalo rin ni Sofia, huwag kang matakot, nandito ako. Susunduin kita kaagad. Pagkatapos nilang ibaba ang tawag, naalala nila na nakatayo pa rin ako sa tabi nila. Bago pa man sila makapagsalita, pinutol ko na ang sasabihin nila. Hindi ko kailangan kayong dalawa na ihatid ako. Ako na lang pupunta sa paaralan. Gusto sanang sabihin ni Carmela ang isang bagay pero huminto siya. Sa huli, sinabi niya lang, kung gayon, pagdating mo sa paaralan, tandaan mong tawagan ako, okay? Utal ring sinabi ni Sofia, Miguelito, sinabi mo na pipili ka sa amin sa araw ng pagbubukas, huwag mong kalimutan, okay? Malamig ko pa rin silang tinitigan, hindi tumatango o sumasagot. Palagi nilang nararamdaman na may mali pero tumunog ang cellphone ni Sofia. Sa kabilang dulo, ang boses ni Joaquin ay garalgal, sinasabing nasugatan ang kanyang mga paa at natatakot siya. Kinailangan nilang umalis. Umalis sina Carmela at Sofia, tinitingnan ako bawat tatlong hakbang, pinaaalalahanan ako na tandaan silang kontakin. Gayunpaman, hindi pa rin ako sumasagot. Sa huli, sumakay na ang bawat isa sa kanila sa kani-kanilang sasakyan. Pagsakay ko, bahagyang nanginginig ang aking cellphone. Nang buksan ko, nalaman kong mensahe iyon mula kay Joaquin. Miguelito, malinaw na ba sa iyo? Sa isang tawag ko lang, iiwan ka pa rin nila, kahit na maging boyfriend ka pa nila. Kung patuloy mo akong tutulungan sa pinansyal, isa sa alang-alang ko na bigyan ka ng isa sa kanila. Nang makita ko ang mensaheng ito, tumawa ako ng sarkastiko at nagsulat ng ilang salita, hindi ko kailangan kayong dalawa. Ibinaibigay ko na lang kayo. Pagkatapos kong ipadala, tinapos ko na ang pakikipag-ugnayan kay Joaquin, pagkatapos ay sina Carmela at Sofia. Sa huli, binasag ko ang SIM card at itinapon. Kumuha ako ng bagong SIM card sa aking bulsa at ipinalit. Ang unang bagay na ginawa ko ay inilagay ang numero ng taong pinakasalan ko mula sa pagkabata na binigay ng aking ina. Sumabay sa gasolina ang driver at ang sasakyan ay nagtungo sa airport, taliwas sa dalawang tao kanina. Tinitingnan ang tanawin na dumadaan, mahina akong umiti. Sa pagkakataong ito, lubusan akong magsisimula ng bagong buhay. Nang umalis na ang eroplano, naisip ko na tapos na ang lahat ng bagay sa nakaraan. Oras na para simulan ang aking sariling bagong buhay, at sa bahaging ito ng aking buhay, wala nang panghihimasok mula kina Carmela at Sofia. Habang umaalis ang eroplano, sa kabilang banda, sina Carmela at Sofia ay nakatayo sa tarangkahan ng Universidad ng DEA. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang isang palumpon ng mga sariwang bulaklak. Ang kanilang mga ekspresyon ay dumidilim. Hindi nila ako matagpuan. Ang pakiramdam ng kabalintunaan ay lumalaki sa kanilang mga puso. Hindi maintindihan kung bakit sila nakaramdam ng kawalan ng kapanatagan, at ang pakiramdam na ito ay lumalaki. Isang ideya ang biglang dumating sa kanila. Maaaring ayaw kong tanggapin ang kanilang mga pangungumpisal, kaya ako tumakas. Halos hindi nila kayang isipin ang isang bagay na imposible. Hindi mabilang na mga bulaklak ang nakadisplay sa kanilang likuran, aakit ang pansin ng maraming estudyante.
Mayroon pang mga mausisa na kumukuha ng litrato sa kanila at ipinapaskil ito sa forum ng paaralan. Ang mga bagong mag-aaral na babae ay gumawa ng napakalaking ingay sa unang araw pa lang. Kanino kaya sila magtatapat? Sino kaya ang maswerteng iyon? Huwag mong sabihin sa akin na totoo ito. Huwag mong sabihin sa akin na mayroon silang sariling estilo. Ang isa ay malamig at mayabang, ang isa naman ay masigasig at malaya. Hindi ba't sila ay magtatapat sa iisang lalaki? Nasa tarangkahan pa rin sila ng paaralan ngayon. Pupunta rin ako para tingnan. Matapos makita ang post sa forum, nagmadali ang hindi mabilang na mga tao para makita kung sino ang magiging maswerte. Ang taong nakapalibot sa kanila ay patuloy na lumalaki, bumubulong, parang gusto nilang malaman kung sino ang lalaki na maswerteng aaminin sa kanila ang dalawang diyosa. Hindi alam ni Carmela kung ilang tawag ang ginawa niya sa akin, pero hindi ko pa rin sinasagot. Ang ekspresyon ni Sofia ay kasingitim na ng ilalim ng isang palayok. Hinarangan niya ako. Wala akong paraan para makipag-ugnayan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang cellphone, halos masira na ito. Malinaw na may malamig at nagbabadyang ekspresyon rin si Carmela. Ako rin. Hindi pa sila kailanman nakaranas ng ganitong sitwasyon. Hindi ako mawawala at hindi makikipag-ugnayan sa kanila. Anong nangyari sa akin? Naiwan ang kanilang mga bulaklak at regalo. Nagmamadaling bumalik si Carmela sa kanyang tahanan, habang si Sofia ay nagmamadaling hinanap ako sa buong paaralan. Ang tarangkahan ng pamilya Carmela ay kinatok muli. Sa pagkakataong ito, kinailangan itong kumatok ng matagal bago mayroong nagbukas ng pinto. Hindi ako ito, ngunit ang katulong ng pamilya. Miss Carmela, may problema ba? Nakita ang katulong, nagkibit balikat si Carmela at natigilan sandali bago magtanong, nasaan si Miguelito? Nandyan ba siya? Bago pa man niya matapos magsalita, tumingin siya sa loob ng bahay. Wala ang aking maleta, wala rin ang aking boses. Tumunga nga ang katulong. Umalis na si Miguelito kaninang umaga kasama kay Miss Carmela at kay Sofia. Bakit kayo nagtatanong ngayon? Natigilan si Carmela, pagkatapos ay nagtanong na saan si Tito at Tita. Mayroon akong gustong itanong sa kanila. Umalis na rin sa trabaho ang mag-asawa pagkaalis ni Miguelito. Pwede mo silang tawagan. Matapat na sagot ng katulong, pagkatapos ay dahan-dahang isinara ang pinto. Dumilim ang mga mata ni Carmela. Mas maayos sana kung makakatawag siya. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi mapigilang makaramdam ng kalungkutan. Maaaring hindi talaga ako gustong tanggapin ang kanilang mga pangungumpisal, kaya ako tumakas. Malinaw na naayos na nila ang tungkol kay Joaquin at nagmadaling tumakbo sa paaralan na naghahanda ng mga sorpresa. Bakit naging huli pa rin sila? Kaunting hakbang na lang at magiging malinaw na sana ang lahat. Balisa na bumalik si Carmela sa paaralan. Gayunpaman, hindi mas maayos ang kinalabasan ni Sofia. Nagtanong siya sa lahat ng dako kung may nakakakilala sa akin. Ang mga estudyanteng dumadaan ay umiling lahat. Isang estudyante na mabait ang nagpaalala, hindi ito ang paraan para makita siya, ate. Kung sino ang hinahanap mo, pumunta ka sa opisina ng registrar para itanong o tingnan sa sistema ng Departamento ng Edukasyon, mas mabilis. Sa sandaling ito, si Sofia ay nagmamadali na halos nababaliw na ang isip. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa nakapagturo sa kanya, bobo siya na gumagamit ng napakatangang paraan sa paghahanap ng isang tao. Nagmadaling tumakbo si Sofia sa opisina ng registrar para hanapin ang guro na namamahala sa mga mag-aaral. Guro, ang boyfriend ko ay isa ring bagong mag-aaral sa paaralan, pero nawala na siya sa loob ng ilang araw. Gusto ko sanang hilingin sa iyong tingnan kung nag-enroll na ba siya. Nag-alinlangan ang guro ng napakatagal hanggang sa nagmungkahi si Sofia na magbibigay siya ng donasyon sa mobile library bago siya masayang pumayag. Sinuri niya ang sistema ng maraming beses, pero hindi niya ako makita. Wala man lang may kaparehong pangalan. Sa sandaling ito, hindi natiyak ang guro, sigurado ka bang ang pangalan ng boyfriend mo ay Miguelito? Itinuro niya ang pangalan sa screen, kinukumpirma ng paulit-ulit. Nagmadaling tumango si Sofia, hindi ako pwedeng magkamali ng pangalan niya. Sa sandaling ito, nag-alala na rin ang guro. Hindi sinasadya niyang suriin ang listahan ng mga bagong mag-aaral, pagkatapos na maghanap ng maraming beses kasama si Sofia.
hindi alam kung ilang beses na sila tumingin, sa wakas ay nagdesisyon siya. Ang taong sinasabi mo ay hindi estudyante ng ating paaralan. Wala ang pangalan niya sa listahan ng mga mag-aaral ngayong taon ni sa mga nakaraang taon. Walang record sa sistema, imposible na magkamali. Nanloloko ba sa'yo ang boyfriend mo? Kung nanloloko siya, dapat mo itong i-report sa pulis. Nang marinig ang mga salitang ito, parang tinamaan ng kidlat si Sofia. Umalingaw-ngaw ang kulog sa kanyang ulo. Ano ang narinig niya? Hindi ako tinanggap ng The University. Sa aking marka, kahit anong paaralan ang puntahan ko, magiging tao ako na ipinaglalaban. Imposible na hindi ako makapasok. Anong nangyayari? Sa isang sandali, nararamdaman ni Sofia na kinakalawang na ang kanyang isip at hindi na makapag-isip pa. Sa sandaling ito, nakatanggap ng balita si Carmela at tumakbo rin. Ang hangin sa paligid niya ay nakakapangilabot, halos walang nangangahas lumapit sa kanya. Gusto nilang lumayo sa kanya ng libu-libong milya. Kamusta? Malamig niyang tinanong, malinaw na wala sa magandang kalagayan, at ang kanyang puso ay puno ng paninisi. Umiling si Sofia at sinabi ang lahat ng balita na natuklasan. Ang ekspresyon ni Carmela ay dumilim. Lumiliit ang kanyang mga mata. Saan siya pumunta? Gusto niya bang lumayo sa atin? Hindi mapigilan ng dalawa na isipin ito sa kanilang mga puso. Halos hindi matanggap ni Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata, para siyang nakatayong hindi matatag. Si Carmela rin ay hindi gaanong maayos. Sa daan papunta sa paaralan, naisip niya na ang lahat ng posibilidad, naisip pa niya na naiinggit at nagtatampo lang ako, ngunit hindi niya kailanman naisip na lalayo ako sa kanila. Nahihirapan ang dalawa na tanggapin ang puntong ito. Sandali nilang tinanong ang kanilang mga sarili kung sila ba ay masyadong mahigpit sa akin na nagdulot sa akin na maging ganito. Ngunit sa sumunod na sandali, pinutol ng isang lalaki ang kanilang mga iniisip. Sa tarangkahan ng paaralan, mayroon ditong isang bata na nagpulot ng mga regalo niyo at bulaklak, nagsasabing kilala niya kayo. Pumunta na kayo para tingnan. Umuulan sa labas. Hindi maganda kung magkasakit kayo. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Carmela at Sofia, lahat ay nakakita ng kagalakan at kasabikan sa kanilang mga mata. Sa paningin ng iba, labis na nagagalak si Sofia. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa tarangkahan. Sumunod naman si Carmela sa likod, ngunit kusa ring binilisan ang kanyang mga hakbang. Si Miguelito kaya? Sa kanilang mga puso, umusbong ang isang ilusyon na imposible. Paano kung totoong pinaglalaruan lang ako sila? Okay lang na hindi kami nag-aaral sa parehong paaralan, basta't paayag pa rin ako na tanggapin ang kanilang mga pangungumpisal. Sabay nilang naisip ito. Habang papalapit sa tarangkahan ng paaralan, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Sofia. Hindi rin gaanong kalmado si Carmela. Hanggang sa makarating sila sa tarangkahan at lumingon ang batang lalaki na may dalang bulaklak, natigilan silang pareho. Bakit ikaw, Joaquin? Anong ginagawa mo dito? Sabay na nagsalita sina Sofia at Carmela. Basang-basa si Joaquin sa ulan, ngunit pilit pa rin niyang tinatakpan ang kanyang katawan para hindi mabasa ang mga bulaklak at regalo. Carmela, Sofia, sa wakas ay dumating na rin kayo. Tumutulong lang ako sa inyo na itago ang mga regalo. Hindi pa ba dumarating si Miguelito? Matagal na akong naghihintay dito. Hinampas ng hangin at ulan ang kanyang payat na katawan, ngunit nagpakita pa rin siya ng isang matigas ang ulo na hitsura. Nakalulungkot lang na walang oras ang dalawa para pahalagahan ito. Nabigo si Sofia. Hindi mo kailangang itago ang mga ito. Umuwi ka na. Tiningnan ni Carmela ang mga bulaklak na nakakalat sa buong lupa nang may kawalan ng pag-asa. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang resulta. Agad na naglaho ang lahat ng mga inaasahan sa kanilang mga puso. Siyempre, hindi naging maganda ang kanilang pakiramdam. Sa sandaling ito, wala rin silang pakialam na aliwin si Joaquin. Gayunpaman, hindi sumuko si Joaquin. May ngiti niyang binuhat ang mga regalo at inaliw sila. Carmela, Sofia, huwag kayong masiraan ng loob. Hindi lang siguro nakapagdesisyon si Miguelito. Malay nyo, kapag nagtagal, maiintindihan din niya. Tingnan nyo, napakaganda ng mga inihanda nyo. Tiyak na magugustuhan ng mga lalaki. Siguradong magugustuhan din ito ni Miguelito. Nakalulungkot lang na hindi nakikinig si Sofia at Carmela.
Ang taong dati ay hindi nila gustong maghirap ng kaunti, ay ngayon ay wala silang pakialam kahit binabayo pa siya ng ulan. Wala na siyang magugustuhan, malamig na sinabi ni Carmela. Lumaki sila kasama ko mula pa noong bata pa sila. Paano hindi nila maiintindihan ang kahulugan ko? Malinaw na ang aking mga aksyon ay upang tanggihan sila at lumayo sa kanila. Binago ko ang aking mga kagustuhan nang hindi nagsasabi sa kanila. Hindi ba sapat na malinaw ang kahulugan ng aksyon na ito? Ibinaba rin ni Sofia ang kanyang ulo. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng kalungkutan. Marahil, mali ang nagawa nilang hakbang simula pa lang. Sa simula, iniisip nila na ang pagiging mabait kay Joaquin ay magiging dahilan para mainggit ako at makipagkumpetensya kay Joaquin para magpasya kung sino ang tanggapin. Ngunit hindi nila inaasahan na wala akong gustong tanggapin ni isa sa kanila. Sa mga mata ni na Carmela at Sofia, mayroong kalungkutan. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Joaquin ang dalawang kahon ng mga regalo, nagsuot ng relo at inilagay ang singsing sa kanyang mga kamay. May pagtatapang niyang hinawakan ang kamay nilang dalawa at mariing sinabi, Carmela, Sofia, kung hindi gusto ni Miguelito, nandito naman ako. Gustong-gusto ko kayo. Kung hindi niyo siya nakikita, kaya niyong tumingin sa taong nasa tabi niyo. Hindi naman ako masama. Hindi alintana ni Joaquin na nabasa ang kanyang damit sa ulan. Malakas niyang sinabi ang mga salitang ito. Sa isang iglap, natahimik ang buong campus, kabilang na sina Carmela at Sofia. Hindi komportable na hinila ni Sofia ang kanyang mga labi para magsalita, na para bang nagbibiro, Joaquin, huwag kang magloko. Alisin mo ang mga iyan. Hindi ito nararapat sayo. Tinitigan ni Carmela ang kamay ni Joaquin. Napakalamig ng kanyang tingin na parang gusto niyang putulin ang kamay nito. Sino ang nagpahintulot sa iyong magsuot ng bracelet na ito? Alisin mo iyan. Hindi iyan para sayo. Hindi nararapat sa kanya ang kanilang mga kamay na lamig. Dahil sa ulan, nadulas ang kanyang kamay. Malakas niyang hinila ang mga bagay na sinuot niya. Halos natigilan si Joaquin. Ano ba ito? Halos agad bumuhos ang mga luha ni Joaquin. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Pasensya na. Hindi para sa akin. Alam kong kay Miguelito ito. Nagkamali ako sa pag-aakala na gusto niyo ako. Inakala ko na magkakaroon ako ng pagkakataon kung tinanggihan niya kayo. Lumalabas na ako lang ang umaasa. Tumawa si Joaquin at lumuhang tumakbo. Gayunpaman, hindi siya nakalayo, wala siyang nararamdamang sumunod sa kanyang mga yapak. Sa pagkakataong ito, talagang nagpanik siya. Sa simula, inaakala niya na nasa kanyang mga kamay na sina Carmela at Sofia. Sobrang mahal siya ng dalawa, kaya hindi nila kayang mabuhay nang wala siya. Ngunit bakit ganito pa rin? Malinaw na iniwan na sila ni Miguelito. Sa araw ng pagtatapat, bakit mahal pa rin nila siya? Hindi ba't talo si Joaquin kay Miguelito? Nakatayo si Joaquin sa pinakatahimik na lawa. Sa sandaling ito, nawala siya. Ito ang unang araw niya sa paaralang ito. Hindi siya nag-ingat sa kalsada. Nakalimutan niya kung paano pumunta. Bakit ganito rin kahirap ang simpleng paglalakad sa kalsada? Galit na sinipa ni Joaquin ang ugat ng puno na nasa tabi niya. Dahil sa ulan, dumulas ang daan. Hindi niya nagawang umiwas at nakatikwas ang kanyang mga paa. Ang kanyang maayos na imahe ay naging magulo. Halos galit na umiyak si Joaquin. Masakit na nakahiga siya sa lupa ng napakatagal. Pilit siyang tumayo. Bakit gusto nila si Miguelito kahit paano sila magmahal sa kanya? Mayroon siyang kayamanan, pera, mahabagin na mga magulang, mga kaibigan mula sa pagkabata. Hindi ba't hindi siya pwedeng bigyan kahit kaunti lang? Kahit payagan na lang nila siyang mahalin si Carmela o Sofia. Bakit nila ako tratuhin ng ganito? Ang pagkamuhi sa kanyang puso ay lalong tumindi. Sinuntok niya ng malakas ang puno. Duguan na ang kanyang mga daliri, ngunit wala siyang pakialam. Gayunpaman, sa sandaling ito, maingat na itinago ni na Carmela at Sofia ang mga pamanang-mana sa kahon. Hindi nila kailanman planong tanggapin si Joaquin. Para kay Joaquin, mayroon lang silang awa at mas kinokonsidera siyang kasangkapan para inggitin ako. Ngayon, wala na ako, kaya hindi na nila kailangang maging mabait sa kanya. Bukod dito, dahil sa kanya, hindi ko pinili kahit isa sa kanila. Nagkatinginan sina Carmela at Sofia,
parehong nakakita ng hindi kasiyahan sa mga mata ng isa't isa. Kung hindi nila ginawa ang kahindik-hindik na pangako, marahil ay matagumpay nilang natukso ako ngayon, hindi tulad na ngayon na hindi nila alam kung saan ako nagpunta. Biglang sinabi ni Carmela, alam ni Guro Liu. Nang marinig ito, biglang nag-angat ng ulo si Sofia. Si Guro Liu ang kanilang guro sa high school, siguradong alam niya kung saang unibersidad ako nag-aaral. Nagmadaling binuksan ni na Carmela at Sofia ang kanilang mga cellphone. Guro Liu, ako si Carmela. Gusto ko sanang itanong kung saang unibersidad pumunta si Miguelito. Sa kabilang dulo, nagulat si Guro Liu. Kayong tatlo halos magkasama sa buong araw. Maaari bang hindi niyo alam kung saang unibersidad siya pumunta? Nagulat si Carmela. Natigilan si Guro Liu. Buong pagmamalaking sinabi ni Guro Liu, si Miguelito ang nagkaroon ng pinakamagandang resulta. Pumunta siya sa The University. Noong nakatanggap ang paaralan ng notice, medyo nagtaka pa kami kung bakit hindi siya nanatili sa The University. Pero naayos na iyon. Hindi kayo nagtanong noong araw na iyon, kaya akala namin alam niyo na. Titingnan nyo, ipinaskil na rin ng guro ang listahan noon. Titingnan nyo at malalaman nyo. Nagmadaling binuksan ni Sofia ang classroom chat at maingat na hinanap. Salamat. Pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Sa katunayan, sa listahan ng mga bagong mag-aaral, ang pangalan ko ay nasa ilalim ng The University. Sa isang iglap, parehong natigilan. Ang The University ay napakalayo mula sa city. Libo-libong kilometro ang layo. Bakit ko napiling pumunta doon? Malinaw na sumang-ayon pa ako na mag-enroll sa The University noon. Bakit ako biglang nagbago? Nakita ni na Carmela at Sofia ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Maaaring noon pa man ay may balak na akong lumayo sa kanila magpakailanman. Ngunit bakit? Hindi ba ako nagkaroon ng kahit kaunting damdamin para sa kanila? Sa tanong na ito, ako lang ang makakasagot. Kung ako ito, siguradong sasabihin ko sa kanila na baka noon, siguradong may damdamin ako. Maaaring mayroon pa akong gusto sa kanila. Nakalulungkot lang na ang damdaming iyon ay personal na sinira ng dalawa. Walang lalaking makakatanggap ng pagtataksil ng taong nasa tabi niya, kahit nakaibigan lang. Masyado na akong mabait. Nabigyan ko na sila ng maraming pagkakataon, ngunit hindi ko inaasahan na ang dalawang kaibigan mula sa pagkabata na palaging nasa tabi ko, ay matatag na pipili ng ibang tao. Pagkatapos ng napakaraming beses, dapat na akong sumuko. Sa sandaling bumaba ako ng eroplano, nakita ko ang isang babae na may dalang sign na may pangalan ko. Napakaganda ng babae, lalo na ang kanyang asul na mga mata na parang langit. Malinaw naman na isa siyang foreigner. Matangkad siya, mahaba ang kanyang mga binti, at nasa hugis, naaakit ang atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Nang lumapit ako, narinig ko siyang seryosong binabasa ang aking pangalan. Maliwanag ang kanyang boses. Sandaling natigilan ako. Ako si Wei Ling, ang pinakasalan mo mula sa pagkabata. Ipinakilala ni Wei Ling ang kanyang sarili at sabay na kinuha ang maleta sa aking kamay. Pagkatapos ay tinawagan niya ang driver ng pamilya para tulungan silang ilipat ang natitirang bagahe. Napatunganga lang ako nang sumunod kay Wei Ling, hanggang sa naramdaman ko ang malamig na klima ng The City, wala sa sariling pag-iisip na muli akong nagising. Wala ba akong nagawang mali? Totoo bang siya ang pinakasalan ko mula sa pagkabata na sinabi ng aking ina? Sa sandaling isinilang ang aking katanungan, may nakatakip sa aking katawan. Sobrang nag-aalala siya. Sa tingin ko ay hindi ako nagkamali. Kunwari na kinuha ni Wei Ling ang isang litrato at ipinakita sa akin. Kinuha ko ito. Ang nasa litrato ay ako. Mayroong bahid ng halimuyak ng kahoy sa kanya at init mula sa kanyang katawan. Bigla akong nakaramdam ng kaunting kahihiyan at mumiti. Pasensya na. Hindi dapat ako magduda. Okay lang. Puntahan na natin ang paaralan. Nakiramay na bahagyang umiti si Wei Ling. Patuloy niyang sinabi, nag-aaral ako sa The University College of Commerce, nagpapakadalubhasa sa pamamahala sa pananalapi. Nakatatanda ako sa iyo ng 1 taon. Kung may kailangan ka, maaari mo akong hanapin. Pagkatapos sabihin iyon, ipinakita niya ang EHC code sa kanyang cellphone para magkaibigan kami. Nagmadali akong tumango at kinuha ang aking cellphone para iscan ang EHC code.
Matagumpay na nagpadala ng kahilingan si Weiling, dinala ako sa labas ng dormitoryo, at inutusan ang driver na dalhin ang aking lahat ng bagahe sa aking silid. Bago pa man ako tumanggi, mabilis niyang inayos ang bagahe, kasama na ang mga kama at mga gamit. Kahit anong kailangan, agad rin niyang nabatid ito at nagmadaling ipinadala ang tao para bilhin ito. Sa isang iglap, nagulat ako. Sobra siyang nag-alala. Tinitingnan ang abalang likod ni Weiling, naramdaman ko na para siyang girlfriend ko. Ngunit kaagad akong bumalik sa aking senses. Mayroon akong sina Carmela at Sofia bilang halimbawa. Halos ayaw ko nang ibigay ang aking puso. Ayos na ito, magpasalamat kay Senior Weiling ng disente. Salamat, Senior Weiling. Aayusin ko ang pagkain mamaya at lilibre kita. Magalang akong nagpasalamat. Natanto ni Weiling ang paglayo ko at bahagyang umiti bago sumagot, sige. Hanggang sa nakahiga na ako sa kama at natulog ng mahimbing. Sa The University, hindi makatulog sina Carmela at Sofia. Wala ako sa The University. Parang nawalan na ng kanilang sigla ang lahat ng bagay. Walang lakas na tumanggi sa lahat ng mga aktibidad sa klase si Carmela. Gumamit pa siya ng relasyon para maiwasan ang military training. Nakatayo siya sa balkonahe at tinawagan ang kanyang ama. Papa, gusto ko sanang lumipat ng paaralan at pumunta sa The University. Nang marinig ang mga salitang ito, natahimik ang kabilang dulo sa napakatagal at pagkatapos narinig ang isang sermon. Carmela, baliw ka na ba? Hindi ito senior high school. Hindi mo pwedeng pumunta kahit saan mo gusto. Huwag kang maging mapusok. Hindi ako papayag, okay? Sa katayuan at kalagayan ng pamilya Carmela, ang bawat kilos ay dapat maging maingat. Kung mayroon mang bagay na tulad ng paglipat ng paaralan, huwag nang banggitin pa. Maliban na lamang kung siya ay aalis at muling magpapasok. Kaagad na ibinaba ng Papa Carmela ang tawag. Hindi alintana ng kanyang ama kung ano ang pipiliin ng kanyang anak. Sa madaling salita, hindi niya maaaring gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Carmela para gumana. Kung nasa probinsya lang iyon. Ang The University ay napakalayo, hindi gumagana ang kapangyarihan ng pamilya Carmela. Alam na ni Carmela na ganito ang resulta. Hindi siya nabigo. Ang tawag na ito ay hindi para humingi ng payo, ngunit para ipaalam lang. Kasabay nito, kapareho rin ang karanasan ni Sofia. Sinermonan siya ng Papa Sofia at pinagsabihan na pagod na pagod na. Sofia, inaakala mo ba na isa kang 3 taong gulang na bata? Ngayon gusto mong pumunta rito, bukas, gusto mo na namang pumunta roon. Hindi biro ang pag-aaral. Kung ikaw ay ganito, ang resulta lang ng nakapasa ka sa The University ay itinataas na ng ama ang insenso at nagsasabi ng salamat sa Diyos. Hindi ako papayag. Alam kong gusto niya nang pumunta sa The University dahil kay Miguelito, ngunit hindi pwede. Tumakbo na siya ng napakalayo. Hindi ba't para lang yan layuan kayo? Kalimutan niyo na yan. Hindi ko kayo tutulungan. Kung gusto niyong umalis, isipin niyo na lang ang paraan. Huwag niyong hanapin ang mga magulang niyo. Dumilim ang tingin ni Sofia, pero hindi pa rin nagsalita. Pareho lang sa kanila kung saan sila nag-aaral. Iniisip nila dati na gusto ko ang The University, kaya espesyal nila akong dinala sa tarangkahan para magtala ng mga card. Nangako rin sila na dito na sila mag-aaral. Ngunit hindi ko inaasahan na para makatakas sa kanila, magagawa kong magdesisyon ng biglaan. Halos buong gabi nagising sina Carmela at Sofia. Kinabukasan, dapat sanang sumama ang klase sa orientation ng mga bagong mag-aaral. Naglakad sila papunta sa opisina ng registrar. Kinunutan ng guro sa opisina ang kanyang noo. Hindi ba maganda ang The University? Bakit gusto niyong umalis? Ang mga pagsisikap niyo sa high school, sayang ba? Naiintindihan niyo ba? Pareho lang ang The University at The University. Pareho lang kahit saan kayo magpunta. Bukod dito, mas nababagay ito sa inyong pag-unlad sa hinaharap. Sinubukan ng guro ang kanyang makakaya para panatilihin ang 2 ginintuang Budha. Gayunpaman, malamig na nagsalita si Carmela, sa aking katalinuhan, madali lang na makapasa sa kung saang paaralan. Kung wala siya dito, hindi ko na kailangang manatili. Sumunod rin si Sofia, ako rin. Higit pa iyon sa exam sa kolehiyo. Kung isisipin ko ito, kaya ko. Ayaw kong lumayo sa kanya. Nag-alinlangan ang guro sa paggawa ng desisyon.
Sa sandaling ito, narinig ni Joaquin ang lahat ng pag-uusap na ito sa labas ng pinto. Inakala niya na ngayong silang tatlo ay nasa The University, hindi kasama ako, magkakaroon siya ng pagkakataon. Ngunit hindi niya inaasahan na aalis sila dahil sa akin. Carmela, Sofia, hindi ba kayo pwedeng umalis? Ayaw kong mawala kayo. Pwede niyo ba akong makita sa likod niyo? Pakiusap, wag niyo lang siyang makita. Malinaw na hindi ako masama kaysa sa kanya. Malinaw na mas mahal ko kayo. Determinadong sumigaw si Joaquin. Nang marinig ang mga salitang ito ni Sofia, lalong lumitaw ang kakaiba at malamig na tingin sa kanilang mga mata. Tahimik sa opisina. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas nagsalita si Carmela para sirain ang katahimikan. Joaquin, naalala ko pa ang ipinangako mo noon sa amin. Nang marinig ito, naramdaman ni Joaquin ang lamig. Sinubukan ni Sofia na pigilan ang kanyang galit at hinila siya palabas ng opisina. Joaquin, linaw na sa amin iyon noon. Tulungan mo lang kami para inggitin si Miguelito. Ipinangako mo sa amin na hindi ka makakadama ng anuman na hindi mo dapat madama para sa amin, kaya pinili ka namin. Malamig na sinabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang boses ay mahina. Dumating rin ang payapa na boses ni Carmela, sa simula, nangako ka sa amin na tutulungan mo kaming ligawan si Miguelito. Ngayon, gumamit ka ng maling paraan para itulak siya, at gusto mo kaming aminin sa'yo. Naalala ko na binalaan kita ng maraming beses na huwag kang makaramdam ng anuman na hindi mo dapat madama para sa amin. Ngayon, ano na? Ang bawat salita ay parang ipinako si Joaquin sa krus. Labis siyang natakot ngunit hindi makapagsalita ng isang salita. Sa panahong ito, nalunod siya sa kabaitan nila. Nakalimutan na niya ang orihinal na kasunduan. Naaalala na niya noong unang beses na makilala niya sina Carmela at Sofia. Nakita niya na maganda sila. Sinabi ko sa kanya na makipag-ugnayan sa kanila ng maraming beses. Nakita mismo ni Joaquin ang kahinaan ni na Carmela at Sofia sa akin. Nang makita ito na nila ang pagpapahalaga at proteksyon na ibinibigay nila sa akin. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng kasakiman. Iniisip niya na kung titingnan nila siya ng may pagmamahal at babaitan, maaaring siya ang maging pinakamasayang tao sa mundo. Paano kaya mawawala ang katayuan ko noon? Sa iniisip lang iyon, nakaramdam na ng pananabik si Joaquin. Nangangarap siyang palitan ako, maging ako, at makita akong bumagsak. Kaya gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Nagpunta si Joaquin kina Carmela at Sofia, nagmumungkahi ng isang kooperasyon. Ang nilalaman ng kooperasyon ay magpanggap sila na mabait sa kanya, pagselosin ako, at tutulungan naman niya silang suyuin ako. Para paniwalain sila na epektibo ang paraang ito, sinadya niyang itapon ang mga love letter na inihanda nila para sa akin, nagpapanggap na nagpadala ng mga tala para sa kanyang sarili. Noong panahong iyon, natuklasan ko ang 2 love letter na may mga pangalan ni na Carmela at Sofia. Hindi pa rin nakakalimutan ni Joaquin ang pagkabigla at pagkalito sa aking mukha. Gaya ng inaasahan, dinala ko ang liham para questionin sila. Tulad ng gusto nila, nainggit ako. Pagkatapos, naniwala sila at nagpasya na sa araw ng pagbubukas sa The University, sasabihin nila sa akin ang lahat, ipapaliwanag ang lahat. Ngunit hindi nila inaasahan na matagal ko nang napawi ang mga kaisipan na hindi dapat naroon. Binago ko ang aking mga kagustuhan. Naaalala ni Joaquin ang lahat ng nangyari sa panahong ito, baliw na tumatawa. Haha! Kung hindi pinaalalahanan ni na Carmela at Sofia, malamang na malunod siya sa isang magandang panaginip. Ang walang awa at malamig nilang mga mata ay tila ang kabaitan na ibinigay nila sa kanya ay hindi kailanman umiral. Walang malay na inabot ni Joaquin ang kanyang kamay, gustong hawakan ang kanilang mga mata, ngunit walang pag-aalinlangan na tinabig ito ni Sofia. Niloko mo kami, itinutulak rin si Miguelito. Naglalaman ang kanyang boses ng malabong mga panganib. Kung hindi sana naisip na iproseso si Joaquin noon, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya marunong mabuhay at masigasig pa ring sumusugod. Kung ganito, hindi niya sila masisisi. Malamig si Carmela, tulad ng yelo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako iniwan ni Miguelito. Hindi ba't nag-aalala ka sa iyong hinaharap? Aalisin namin ang lahat ng pagpopondo para sa'yo. Ang mga bagay na ginawa mo kay Miguelito, dapat mong isa-isang bayaran. Nang marinig ito, tumawa at umiyak si Joaquin.
Carmela, Sofia, huwag na kayong lokohin ang inyong mga sarili. Sa panahong ito, nagkaroon kayo ng hindi mabilang na mga pagkakataon para manatili siya, pero hindi nyo ginawa. Hindi ba't kayo mismo ang gumawa nito? Sabi ko na hindi kayo mahal. Ako ang pinakamamahal sa inyo. Ako. Sumigaw siya sa kanyang lalamunan, sinusubukang kunin ang pakikipag-ugnayan ng dalawa. Gayunpaman, sa mga mata ni na Carmela at Sofia, mayroong lamig. Tama na. Para kay Miguelito, sigurado kaming nandyan pa rin kami. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi alam ni Sofia kung nagtitiwala ba siya o natatakot, nagmadaling sinabi. Pagkatapos, hindi siya iniwan ng dalawa, hindi nag-alinlangang pumunta para sa mga pagproseso sa pag-alis. Basang-basa si Joaquin na nakaupo sa lupa, labis na nagpapanik. Sanay na siya sa isang marangyang buhay. Kung hahayaan siyang muling bumagsak sa putik, halos imposible na ito. Nang walang pera, kahit ang mabuhay ay ang pinakamahirap na bagay. Sa sandaling ito, mayroong kaunting pagsisisi si Joaquin. Nagmadali siyang tumayo, dala ang mga bank card na dati ay ibinigay ni na Carmela at Sofia. Papunta siya sa bangko. Gusto kong kumuha ng pera hanggat maaari. Sa takot, ipinasok niya ang password. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Kinailangan niyang subukan ng maraming beses bago siya matagumpay na makapasok. Sa sandaling ito, baka ang isang malaking halaga ng cash ang makapagpapagaan ng kanyang hindi mapakaling kalooban. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Akin ay nagpakita ng isang error na ipinapakita na ang bank card ng customer ay na-freeze na. Ipinakita ng parehong mga card ang parehong salita. Labis na natakot si Joaquin. Bakit ganito? Nagmadali siyang lumipat sa isa pang makina, sinusubukang aliwin ang kanyang sarili. Tama, tiyak na mali lang sa makina. Hindi ito mabilis na mangyari. Hindi ko alam kung ilang makina ang pinalitan. Ipinakita nilang lahat ang parehong bagay. Hindi maaari, hindi maaari. Baliw na nagbubulungan si Joaquin. Kinuha niya ang bank card at inihampas sa counter sa harap ng empleyado, malakas na sumisigaw, bigyan mo ako ng cash. Hanggat maaari. Paulit-ulit na kinumpirma ng empleyado at pagkatapos ay kinunutan ang kanyang noo. Matyagang sinabi, pasensya na freeze na ang dalawang bank card na ito. Hindi ka makakakuha ng pera. Sa sandaling ito, nawala ng lakas si Joaquin, parang isang tambak ng putik na malambot sa lupa. Tapos na ang lahat. Pabayan niyang itinapon ang dalawang bank card sa lupa, halos nawala ng pag-asa na bumagsak. Hindi man lang niya alam kung paano siya umuwi. Habang naglalakad, isang batang mapaglarong bata na may dalang firework nang umingiti sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, hindi niya nakita ang daan at hindi sinasadyang tinamaan ang binti ni Joaquin. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Sinipa niya ang bata. Umiyak ang bata. Nang makita ang firework sa kamay nito, naging malupit ang mata ng bata, sinindihan ito at itinapon sa likod ni Joaquin. Boom! Sumabog ang firework. Sinunog na kuryente ang damit at buhok ni Joaquin. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Nagsisisi at gumugulong si Joaquin sa lupa. Sa kasamaang palad, walang kihli dito at ilang tao ang dumaraan. Nawala ang dalawang bata na naglalaro. Sa isang sekretong lugar, kumikislap ang isang pulang tuldok. Pagkatapos, may isang itim na bodyguard na mahinang nagulat, Ying Elu, nagtagumpay. Tiyak na hindi magiging madali para kay Joaquin. Nakatayo ang aking ama sa tabi ng malaking bintana, tumitingin sa ilog, bahagyang naghum. Gumulong si Joaquin ng matagal at sa wakas ay naapulaan ang apoy sa likod. Pagkatapos ay paika-ika siyang naglakad papunta sa ospital. Kahit na hindi kailangang tingnan ang likod, ginawa siyang pagpawisan ng sakit na nararamdaman. Parang lupa na ang mukha ni Joaquin. Kakaunti pa lang siyang nakakalakad nang bumagsak siya. Nahimatay siya at dinala ng taong nagmamalasakit sa ospital. Nang magising si Joaquin, punong-puno siya ng sakit. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi sa kanya ng nurse na kailangan na niyang maghanap ng isang taong magbabayad ng bayad. Joaquin, hindi kami makikipag-ugnayan sa taong nasa contact number mo. Ang bayad sa operasyon at bayad sa ospital ay kailangang bayaran sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang susunod na operasyon ay hindi na maipagpapatuloy at hindi ka makakapanatili sa ospital para sa pagpapagamot.
Humahagulgol si Joaquin at tinawagan sina Carmela at Sofia, nagmamakaawa sa kanila na tulungan siyang muli. Hindi niya maaasahan ang kanyang pamilya. Hindi na nila hihinga ng pera, paano pa kaya nila babayaran ang kanyang bayad sa ospital? Gayunpaman, hindi ko alam kung ilang tawag ang ginawa kay Carmela at Sofia. Sa wakas, mayroong sumagot. Sa kanya ay parang galing sa langit. Ang malamig na boses ni Carmela. Anong meron? Para sa kanya, parang ito ay paraiso. Carmela, pakisuyo, tulungan mo ako. Nasugatan ako ng mga bata dahil sa firework. Ngayon, ako ay nasa ospital na walang perang pambayad sa operasyon. Pakisuyo, tulungan mo ako muli. Nagkamali ako noong nakaraan, pero hindi ko nasasabi ang aking puso. Hindi makakita sa hinaharap. Hindi ba't sinubukan niyo na ito noon? Naging mabisa naman iyon. Pakisuyo. Hindi ko alam kung ilang beses nang sinabi ni Joaquin ang kanyang mga pakiusap. Ang kanyang boses ay garalgal. Ang magkabilang dulo ni Carmela ay nagsalita, sinabi, sa puntong ito, halos nakalimutan ko na napakarami mong ginawang hindi maganda kay Miguelito. Masyadong magaan ang mga aksyon na ginawa namin, kaya nangangarap ka pa rin na makipag-usap sa akin. Sinabi rin ni Sofia, ang mga nasaktan si Miguelito, kailangang bayaran ang daang beses. Tot! Pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata ni Joaquin ay nawala. Ayaw niyang maghintay para maging isang pangit na halimaw, kaya ginamit niya ang kanyang buong ipon para sa operasyon. Gayunpaman, dahil sa pinansyal na limitasyon, kahit na matagumpay ang operasyon, hindi na siya makakabalik sa dati. Siyempre, tungkol iyon sa hinaharap. Pagkatapos na umalis sina Carmela at Sofia, agad silang nagparehistro ng ilang oras. Mabilis na kumalat ang mga alinggaw-ngaw tungkol sa kanila sa buong The University. Nagsasalita ang lahat tungkol sa kung gaano sila katanga. Sa unang araw ng orientation, umamin sila. Hindi pa natatapos, ang object ng pangumpisal ay hindi pa nasa paaralan. Mayroong pangang natuklasan ang tungkol kay Joaquin. Ilan sa mga pinag-uusapan ang tungkol kay Joaquin na may kaunting paghamak. Ang hindi alam ni Joaquin ay siya ay nasa ospital. Dahil sa ipinagmamalaki ni Carmela ang kanyang resulta, kahit hindi na pumunta sa ilang silid, kaya pa rin niyang pasukan ang The University sa susunod na taon. Hindi kaya ni Sofia napantayan si Carmela. Hindi niya kailangang mag-alala. Kung hindi siya makasabay kay Carmela, pwede pa rin siyang kumuha ng tutor. Kaya mabilis na pumunta ang dalawa sa The City. Sa The University, nakilala ko ang aking mga kaibigan sa silid. Napakaganda ng lahat sa loob ng campus na halos nakalimutan ko na sina Carmela at Sofia. Pagkatapos ng military training, tumunog ang cellphone ko. Kinantyawan ako ng aking mga kaibigan sa silid, mayroon na namang tumatawag na magandang senior. Hindi ka ba namin nakikita na kumakain na? Sabihin mo sa akin, kailan kayo magiging kayo? Hindi ba't pwedeng kumain ng pagkain na ililibre niyo sa amin? Tama iyan. Hindi namin masyadong pinapahalagahan ang dalawa sa inyo na tumataya kung gaano katagal ang kailangan ni Senior bago kanya makuha. Hindi ko pwedeng matalo. Ang mga tao ay maingay. May nagsasalita at may sumagot. Namula ang aking mga pisngi. Okay, hindi ko pa talaga masyadong napag-iisipan, bukod dito, hindi pa rin naman siya nagtatapat sa akin. Salamat lang talaga ako sa lahat ng tulong niya. Pagkatapos na magsalita sa aking mga kaibigan sa silid, tumayo ako sa ilalim ng dormitoryo at sumilip, ngunit hindi ko nakita si Senior Wailing. Sa panahon na ako ay nagtataka, isang estudyanteng babae sa kabilang klase na maihawak na isang bungkos ng pulang rosas ang lumitaw sa harap ko. Miguelito, nagkagusto ako sayo. Gusto ko sanang itanong, maaari ba kitang maging boyfriend? Utal na sinabi ng batang babae ang mga salitang nakatago sa kanyang puso. Sa napakagandang mukha, makikita ang pagkabalisa. Sa likod ko, hindi kakaunti sa aking mga kaibigan ang pumapaligid at sumisigaw, pumayag ka, pumayag ka. Seryoso kong tinanggihan. Pasensya na. Hindi kita gusto. Hindi ko kayo pwedeng maging boyfriend. Nagbago ang ekspresyon ng batang babae, nanginginig ang kanyang mga labi ng ilang beses. Pupunta na sana siya para magsabi ng isang bagay nang lumitaw si Senior Wailing sa likod ko. Ang mainit-init na kamay ay maingat na inilagay sa aking balikat. Tinanggihan na ni Miguelito. Dapat na kayong umalis.
Nakita ang paglitaw ni Senior Wailing, ang ekspresyon ng batang babae ay agad na dumilim at lumayo. Lahat rin ng tao ay umalis. Nakita ang tanawin na iyon, medyo nagulat ako. Tila takot sila sa kanya. Bahagyang umiti si Senior Wailing, nakakunot ang kanyang mga mata, parang isang mahal na tao. Siyempre, para sa lahat, itinuturing ko silang guro. Ang mga katanungan sa aking isipan ay patuloy na lumalaki. Guro, hindi ka ba tumataas sa isang taon lang? Sa huling kalahati ng nakaraang taon, natapos ko na ang lahat ng mga klase sa kolehiyo. Nagsimula ako sa magiging master sa unang kalahati ng taong ito. Ako ay gumawa ng isang eksepsyon para palitan ang guro na may tulong, nagtuturo ng ilang mga klase sa mga estudyante. Marahil ito ang dahilan kung bakit sila takot sa akin. May itinago si Senior Wailing, ngunit hindi ito mahalaga. Siya ay nakatanggap ng esensya ng pagsasanay mula sa isang batang edad. Mula sa isang batang edad, natapos niya ang ilang mga klase sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, tinatapos niya lang ang mga kinakailangang paglalakbay sa kanyang buhay. Sa anumang paraan, ang pagtatapos sa lahat ng hamon ay nakababagot. Ang hindi niya inaasahan ay sa kanyang buhay, mayroong maliit na sorpresa na lumitaw. Siya rin ay pagkatapos kong makilala naramdaman ko na mayroon akong interes sa kanya. Nang marinig ko siyang nagsalita, halos nalaglag ang aking panga. Sa buhay ng maraming tao, ang kanyang resume ay tinuturing na sikat, ngunit kaagad niyang nalampasan ito. Napakagaling niya. Maaaring magalang lang sila sa kanya, naghahanap ako ng isang paraan para sa paliwanag. Ngumiti si Senior Wailing ngunit hindi nagpaliwanag. Noong nakaraang taon, nang lumipat siya, hindi nagtagal na iparehistro. Hindi na mabilang na kalalakihan at kababaihan ang nagtapat sa kanya at malamig na tinanggihan ang kanilang magandang loob. Hindi kakaunti ang umiyak. Kumalat ang alingawngaw. Likas na maraming tao ang natatakot sa kanya. Sa daan, dinala niya ako sa isang home restaurant. Hindi namin sinasadya na nakita ang dalawang taong hindi ko gustong makita. Sino iyon? Sina Carmela at Sofia. Kasabay silang nagtanong. Ang kanilang mga mata ay sabay na lumilikha ng pagiging alerto. Walang sinuman ang nakaramdam na parabang sila ay nasa panganib, hindi rin ito naramdaman sa isa't isa. Dati nagkaroon lamang sila ng issue sa pagpili sa isa, hindi nila inasahan na hindi ako pipili ni isa at pipiliin pa ang isang iba. Hanggang ngayon, ang mga mata ni Carmela ay nanlalamig na kakaiba na tumititig kay Senior Wailing at hindi nagpapatalo. Si Sofia ay parang ganid na aso, kailanman ay hindi nakikita ang kanyang sarili, hindi umalis. Sila ay naghihintay para sa aking sagot. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko talaga inaasahan na makikita ko muli sila sa The City. Kayong dalawa. Bakit kayo narito? Sino siya? Tila hindi kaugnay ang mga tanong nyo. Sa mga mata pa rin ng ilan sa kanila mayroong pagsubok. Halos likas na isipin ko na ako na malapit ko nang mapagbintangan kina Carmela uli. Sa sandaling ito, pinakalma niya ako, pinahawak ang mga kamay ko na parang nagbibigay ng lakas, nagkaroon ng bahid ng pagtatanong sa kanyang mga mata, baka sakali na sina Sofia at Carmela ay hindi sina Joaquin noong narito pa. Nagkatinginan. Kapwa hindi nakaramdam ng maayos. Ang pangungusap na inihanda kay Sofia at Carmela bago dumating ay nagmula sa kabilang dako. Mabilis na kinuha ni Xia Weilin ang kamay ko. Ang kanyang mga daliri ay nakahalo kay Carmela para iberipika. Siguro, gusto naming ipakita na napakalinaw nito. Noong ipinanganak ako sa mundo ko, magpapakasal na sina ama at nanay noon pa man kaya ako bilang fiance. Habang tinititigan ang mga malabo nilang aura at tumatabingi ang ulo na parang hindi ito makapaniwala, tinanggihan ko ang pakiramdam na kung anumang mangyari, kapag may namagitan sa mga boses, sinasalamin talaga nito kung bakit sila ganoon. Ako ang nag-iisang tao sa panahong na iyon. Nakikita niyang nagmamadali ng nagpaalam at naghiwalay. Ang mga salitang tulad na ito ay hindi kailanman nakatulong para gumawa ng isang mahalagang sagot. Nanginginig ang kaluluwa ko at gumalaw-galaw ng malalim. Kung ipapakita ko sa kanila, hindi pa rin malinaw. Pagkatapos nakaisip ako, kung anumang mangyari magpapatuloy sa aming pagpapakasal. Ang ganitong hindi birong mga salita ay nasabi niya na naisama na siyang palayo maging ang karayom. Tama ng ganyan siya, Weilin. Tama bang ginagamit mo ang ganyang posisyon para gampanan ang dalawa nyo? Kinokontrol ng gwardiya si Carmela.
Ang lahat ng mga tao ay ipapahatid maliban lang sa mga bagay tungkol dito para maging isang nakakatawa. Habang humahawak-hawak ay nakatitig at sa kaibuturan ako lamang. Napakayapak nagbabahagi niya ang halik na mayroon at ganyang siya para hindi ko ito mapabayaan. Hindi ka nasasaktan. Tama na ang lahat ng ito. Pagkatapos hindi itinutulak kung saan, binuhat at dinilaan. Ito ay malambot sa kanyang mukha tulad ng mayroong ipinidil na tanda. Ang nakakatakot na boses ang may-ari ang sinasabi para tulungang tumayo sa lahat. Sa mesa magpahanggang kayo ng kaunting panahon ay hindi malilimutan ang aming kakulitan. Ang panlasa namin ay halos ang aming iniutos sa kanila. Panakanakang sinusunod niya ang kung gusto ko. Magpahinto sa akin kung nasasawa na. Ngumingiti. Itinago ni Feng ang isang bagay na mayroong matinding koneksyon. Tulungan niyo siyang magpasya. Mayroon ka pa? Ang panyo na nakabalot doon sa mesa pagkatapos. Pagsubok na ipinahid sa makinis na mukha sa likod ng maling memorya. Nang hindi kinakaya ng katawan ay pilit na itago ko na itinuon sa iba para ilabas kung gaano ako nag-aalala sa lahat. Sa wakas habang tumatakbo ng sabay ay nakatago ang mukha na nakataling mahigpit sa katotohanan para mabuo. Ang mga bagay na ganoon ay magtatagal din na maipalit ko. Nang maikling sandali, lahat ng iyon ay naituon sa aking sinasabi. Maaaring naganap ito na parabang ito ako at hindi sila para itago. Sa lahat ng mga ito ang nagwawasto ay naghihiwalay. Nakakagulat ang nangyayari, tumama at inalis para lubusang mahulog sa malikhaing imahinasyon sa kaluluwa, mahuhulog dahil sa isang pangyayari na pinagdugtong sa mga nakakasalubong. Sa kanilang pananaw, sa pamamagitan ng pagitan-hiwalay na nagpapakita, mayroon nang ang naghalikan. Ako syempre di nag-udyok ng kahit ano pero di ko pa rin talaga gusto ang dalawang sila, kaya sa dami ng taon na nagdaan, naabala ang dalawa habang paulit-ulit nilolokohan ang sarili. Pero ang tunay na sinabi lang nila ay na talagang nakakairita. Sa dalawang naganap na kwentuhan, may mga naganap ng ilang bagay. Habang ang dalawa na sina Carmela at Sofia, habang ang dalawa ay nakitaan kung gaanong kalaki talaga ang pagmamahal ng dalawa, pinagsisihan na lang ang kanilang kakulangan. Sadyang talagang nagawaan talaga nila. Bumalik sa kung paano talaga sila nagsimula mag-aral noong napaghandaan ay tila para lang kay Joaquin, habang nasabihang napakaingot ay nakabalik lang sa kaibuturan. Ngayon na ako ay wala nang magawa, maliban na lamang sa umalis. Kung walang ganoon, ang pinakamahalaga ay mayroong sinabi na sa kanya. Pero anong naganap sa kanyang naganap noon? At kaya siya ay malayo. Paano ako nakalimot? Marahas nang nilapitan ni Sofia. Huwag, hindi. Sa pagtawa at pag-iyak ay tumulo ang mga likido habang binibigyang halaga ang sinasalita ng dalawang tao. Ganyan talaga kaingot ang ating dalawang taong hinahangaang tulad niyon. Kung hindi mo maintindihan ang mga sasabihin sa iyo, sabihin na lang kung tutuusin ay nangangailangan na dapat iintindihin. At sabay na ginalaw ang puso at di pa rin na ibibigay. Ganoon ang sinabi at ipinaliwanag kung bakit hindi. Nakakakilabot ang reaksyon at nangyayaring nagpapatuloy kay Sofia. Ang nakatutuwa ay inutusan at lumayo sa karahasan ng ganoon. Pagkatapos siya ay huminto at tumitig. Hayaan na siyang sumagasaan at tumagal na sana. Sa halimbawa, kapag gumawa ng maikling tulong na siya namang nagtatago sa sarili. Ituring mo ako kung ano bang klase siya noon. Mayroong napakaraming kayamanan para hindi maabot. Habang ang mga alalaala ay hindi na talaga tumutulong, mayroong naghihintay para iligtas kapag nakatakdang isuko. Hindi makalimutan na kahit anong ilaan, maging ito ay matatagalan na kailangan mang ibigay ang ating sarili. Nang magbabaliw na lumayo, ginagalit ka ng nagluluksa ang nakakaraming damdamin. Napakadali na sa bandang huli ang ganyang paraan ay gumalaw para mas maraming makukuha. At ipinapakita at tinitingnan sa dalawang isip. Sa anong isip ko ito kayang tumagal? Kung ang nangangailangan ng tulong. Kaya nga ipapaalala ang mga sandali para may muling masaluhan ng hindi bumubuelo at naglulukso ng malalim. Nakakatuwang sinasabi. Hindi makitang ipinagpapatuloy dahil sa takot. Kapag natatawag ang isa. Pagkatapos nagkaroon ng ilang magandang pagkatanda para sa kaibuturan ng lahat ng nakikita. Sa napakaikling sandali ng 2 buwan na ipinagmamalaki ang karagdagan ng katapatan.